Hindi makapaniwala si Hubert na naunahan pa siyang makaabot ni Del. Sabi niya sa sarili niya, siguradong binibili ni Delmoth ang lahat ng mga runestone para sa sarili nito kaya wala silang makuha. Inis din siya dahil sa katotohanang napakamahal ng mga bato na yon. Maya-maya pa ay biglang pumasok si Sain. Sabi niya, kailangan daw ni Hubert na tingnan ang isang bagay ngayon din. Sinabihan na tinanong niya kung hindi ba ito marunong kumatok habang may meeting na nagaganap. Humingi naman ng paumanhin si Sain at inihayag ang balita. Sinabi niya na may isang taong nagdala ng napakaraming supply ng mga runestone. Gulat na gulat si Hubert pati na ang mga elder sa nagbago muli ang eksena at makikita natin si Alfoy na paulit-ulit na inaatake si Ghislaine, pero parang wala lang ito at madaling hinarang ng bida natin. Gumawa si Alfoy ng isang dambuhalang fireball at itinira kay Ghislaine. Pero hiniwa lang ito ng ating bida gamit ang kanyang espada. Hindi makapaniwala si Alfoy na nagawa ni Ghislaine na hatiin ang kanyang atake sa gitna. Akala niya ay imposible. May seryosong tingin sa kanyang mukha, sinabi ni Ghislaine sa matanda na gusto niyang magsanay. Gulat na gulat si Fergus sa kanyang narinig. Bago pa man siya makagawa ng susunod na galaw, may biglang pumulupot na lubid sa katawan niya at itinali siya ng mahigpit. Si Belinda pala ang gumagamit ng lubid na yon. Pinilit niya ang bugok na to. Sinabihan niya ito na napakalakas daw ng loob niyang atakihin ang kanyang master. Nagulat. May isang boses na nagpatigil sa lahat. Si Hubert pala iyon, tinanong niya ang mga ito para magpaliwanag sa gulo. Patakbong lumapit si Alfoy sa kanya at sinabing mga intruder daw sina Ghislaine at Belinda. Nagsinungaling pa siya na pinoprotektahan lang daw niya si Vanessa. Tinawanan lang siya ni Belinda dahil para raw itong batang yak na sumusumbong. Nagpaliwanag na siya pala ang babaeng hinahanap niya. Ang babaeng ito ay makikilala sa hinaharap bilang ang pulang bangungot. Na ganito pala ang itsura niya bago siya naging isang ganap na nightmare. Inilabas ni Hubert ang kanyang wand at nag-ipon ng apoy sa kanyang kamay. Inis na inis siya nang marinig na binalak nilang Nagbago ang eksena at makikita nating dumating ang bida natin at ang matanda sa training ground. Namangha si Ghislaine nang makita ang lugar. Mukhang medyo delikado ang lalaking iyon. Humakbang pasulong ang bida natin at ng pamilyang Pertium. Sinabi niyang napunta siya roon para magbenta ng mga runestone sa kanila. Nabigla si Hubert nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na ang kaharap pala niya ay ang kanyang panauhin. Gulat na gulat din si Alfoy. Makapaniwala rito. Sinabi ng bida natin kay Hubert na ang mga runestone ay nasa harap ng kastilyo. Tinanong niya ito kung gusto niyang makita ang mga ito ng personal. Nang makarating si Hubert at ang mga elder sa harap, nakita nila ang ilang mga karwahe na ay gulat na gulat sa dami ng runestone na dala ni Ghislaine. Isang elder na may pulang sombrero ang nagtaka kung saan nakuha ng bida natin ang mga iyon. Sinabi naman ng elder na may dilaw na sombrero sa tower. Tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong gawin, hindi sumagot si Hubert. Sa loob-loob niya, inaasahan na makakakuha siya ng ganito karaming runestone. Alam niya na ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay. Mas maayos ang kondisyon nito kaysa sa inaasahan niya. Kahit ang mga armas ay nasa mabuting kalagayan, ang lugar na ito ay isang perpektong lokasyon. Pero ayaw niyang mapahiya o mawala ang poise sa harap ng mga elder. Parang hindi naman masyadong maganda ang kalidad ng mga ito. Nainis si Kurt nang marinig ito. Hinawakan niya ang kanyang espada. Nagsasalita ng kung ano-anong kalokohan si Hubert matapos nilang magpakahirap sa pagmimina ng mga bato. Ang isang karwahe ay sapat na para sa kanila sa loob ng ilang linggo. Nainis si Hubert nang marinig ito. Hindi siya nagsasalita siya sa ganitong pagkakataon. Sinabihan niya ang babae na wala itong alam. Inutusan niya itong na naglalakad papasok sa tore. Sinumpa niya ang lalaking nagngangalang Ronaldo dahil iniwan nito si Vanessa sa kanya. Naniniwala siya na dapat ay marunong makiramdam ang babae kahit wala pa itong talento. Tinanong niya sila kung sang-ayon ba sila kay Vanessa. Agad namang naintindihan ng mga elder ang gustong iparating kanila. Pinulot ng elder na may berdeng sombrero ang isa sa mga bato at sinabing hindi nga maganda ang kalidad nito. Sabi naman ng tamang-tama ang lugar na ito para magsanay ang bida natin.
Wala pang nakikitang ganito si Ghislaine noong mercenary pa lang siya. Matandang ulyanin kung alam ba nila kung gaano nagpakahirap ang kanyang amo para makuha ang mga iyon. Sinabi ng elder na may dilaw na sombrero, pakialam sa pinagdaanan nila. Tinanong niya si Belinda kung alam ba nito kung gaano karaming manloloko ngayon. Magbase lang sa sinasabi ng nagbebenta. Sinabi ni Ghislaine sa kanila na mukhang ayaw naman ni Elder ay nagulat nang marinig ito. Tumalikod ang bida natin. Sinabi niya na hindi naman pala ito kailangan ng Flame Magic Tower. Sabi, pwede naman nilang ibenta ang mga ito sa ibang lugar. Nataranta si Hubert nang makita ito. Agad niya silang pinatigil at sa mga elder at sinenyasan sila. Sinabi ng elder na may asul na sombrero kay Hubert na kukunin na lang nila ang mga karwahe para hindi na sila mahirap. Nag-abala pa silang dalhin ang mga ito roon. Sabi niya, ayaw niyang umalis si Ghislaine nang walang dala matapos ang napakalayong biyahe. Nagmakaawa siya kay Hubert na magpakita ng kaunting awa. Sinabi niya sa elder na may asul na sombrero na gagawin niya ito dahil pumayag naman ang mga elder. Inamin ni Fergus na pinapanatili. Sinabi ni Ghislaine sa kanya na mukhang may mali siyang pagkakaintindi. Inutusan niya si Kai na ibalik ang lahat ng karwahe maliban sa isa. Habang nakangiti ang bida natin, sinabi niya sa mercenary na isa lang naman talaga ang balak nilang ibenta. Si Hubert ay tulalang-tulala sa narinig. May masamang ngiti naman sa mukha ni Kay habang ang tungkol dito. Inutusan ni Kurt ang mga tauhan na ilayo na ang mga karwahe. Agad namang kumilos ang mga kay Ghislaine. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya. Humingi ng paumanhin ang bida natin dahil sa kalituhan. Tauhan at masyadong maraming paninda ang nadala. Sinabi niya kay Hubert na ang tunay na destinasyon nila ay Magic Tower. Sabi niya, kailangan lang nila ng kaunting pera para sa kanilang biyahe. Nainis si Hubert. Magic Tower. Agad niyang binago ang kanyang ekspresyon. Sinabi niya kay Ghislaine na nagbibiro lang siya para hindi naman awkward ang una nilang pagkikita. Inanyayahan niya ang bida natin na sumunod sa loob para sa isang maikling usapan. Na palagi siyang naniniwala na ang mga pinagdadaanan nito noon ay pansamantala lamang. Napagtanto ng bida natin mukha. Sinabi ng bida natin na ayos lang ang makipag-usap. Nagbago ang Ipinakilala ni Hubert ang mga matatanda bilang mga elder ng Torre. Sinabi niya na lahat sila ay mga Fifth Circle Mage. Sabi ni Ghislaine, kahanga-hanga raw ito. Sabi pa niya, inaasahan na raw ito sa pangalawang pinakamalakas. Sinabi ni Hubert sa bida natin na may narinig siyang mga kakaibang tsismis na hindi naman totoo. Sabi niya, ang Flame Magic Tower pa rin ang pinakamalakas sa Hilagang Rehiyon, pero nagulat si Belinda nang makita kung paano makipag-usap ang master niya. Inisip niya kung sinusubukan ba nitong buwisit. Sinabihan ni Gillian ang babae na siguradong may plano ang master nila. Tinanong naman ni Hubert si Ghislaine kung magkano niya gustong Sinabi niya sa kaniya na wala na siyang makukuhang mas magandang deal kaysa rito kung susubukan niyang ibenta ito sa iba. Itinaas ni Ghislaine ang kamay niya at sinabi kay Hubert na gusto niya ng doble sa presyo ng merkado. Nagulat si Hubert at ang ginawa ito ni Ghislaine sa dati niyang buhay. Tinapik ni Ghislaine ang baluti ng lalaki at sinabihan itong gusto niyang mabuhay ng matagal. Ipinaliwanag niya sa kaniya na dapat ay may kompromiso ang dalawang panig. Sabi niya kay Ghislaine, hindi pwedeng siya lang ang magdesisyon para sa isang panig. Pero sagot ng bida natin, kumuha ng dobleng presyo mula sa Flame Magic Tower. Nainis ang mga elder nang marinig ito. Sinabi na huwag siyang magbiro sa ganitong lugar. Tinanong nila kung pinaglalaruan ba sila nito. Sa seryosong mukha, pinagsabihan ni Hubert si Ghislaine na mag-ingat sa mga kilos niya. Sinabi niyang nagagalit siya kapag Hindi naman nila naiintindihan. Sabi niya kay Ghislaine, naiintindihan niyang nagkakamali ito dahil bata pa siya. Sinabi niyang pagbibigyan niya ito ngayon bilang pagpapakita ng kabutihang loob. Hiniling niya sa bida natin na seryosohin ang negosyo. Dadagdagan na lang daw niya ng kaunti ang presyo sa merkado. Pinakiusapan niya ang bida. Tumayo si Ghislaine nang marinig ito. Nagulat si Hubert. Tinanong niya kung bakit ito biglang tumayo. Inamin niya kay Fergus na napakasama ng pakiramdam ng mamatay. Nagulat ang matanda nang marinig ito.
Sabi niya sa Tower Master na pupunta na lang siya sa Crimson Magic Tower. Noong tumalikod si Ghislaine, tinanong niya kung bakit ito nagmamadali. Sabi niya, uminit lang daw ang ulo niya. Pinakiusap. Ngumiti si Ghislaine nang marinig ito. Sabi ni Hubert, may lakas ng loob daw ang bida natin. Sa dobleng presyo dahil sila ang unang pinuntahan nito. Ngumiti ang bida natin at pumayag sa alok ni Hubert. Nakahinga ng maluwag ang Tower Master. Pero biglang sinabi ni Ghislaine na ang dobleng presyo ay para sa isang karwahe lang. Nagulat ang mga elder at si Hubert nang marinig ito. Sinabi ng Tower Master sa bida natin na kailangang ipinaliwanag ni Ghislaine na pwede niyang ibenta ang natitirang runestone sa tripleng presyo kung sasabihin niya sa Crimson Magic Tower. Na ibinenta niya sa kanila ng dobleng presyo. Tinanong niya si Hubert kung bakit naman niya ibebenta ang lahat. Nainis ang Tower Master nang marinig ito. Sinabi niya kay Ghislaine na may hangganan din ang pagpapaubaya nila sa mga biro. Tinanong niya ito kung bakit siya nagsasalita na tila ba naranasan na niya ang mabuhay at mamatay. Mabilis niyang tinanggap ang alok ng bida natin na bilhin ang mga ito sa tripleng presyo. Ngumiti si Ghislaine at umupo ulit. Sabi niya, ito raw ang inaasahan niya sa pinakamagaling na Magic Tower sa Hilaga. Tumayo si Hubert at pinaghintay doon. Sabi niya, kukunin na niya agad ang pera. Nagulat ang mga elders sa narinig nila. Hindi nila inakala na magpapanik ng ganito ang kanilang Tower Master. Hindi makapaniwala ang Tower Master na tulad niya ay pinaglalaruan lang ng isang taga-probinsya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya wala siyang choice, kundi bilhin ang mga ito dahil kasalukuyan silang kinakapos sa supply ng runestone. Sabi niya sa sarili, susunugin niya si Ghislaine kapag nagmagaling pa ito ulit. Pero bago pa makahakbang si Hubert, sinabi niya na hindi pa niya tapos sabihin ang mga kondisyon niya. Lumingon ang Tower Master nang may matinding galit. Tinanong niya ang bida natin kung ano pa ang gusto nito. Nang may seryosong mukha, sinabi ni Ghislaine sa Tower Master na gusto niya si Vanessa. Balak niyang gawin itong exclusive mage niya. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa nakaraan. Nakita natin na nag-iihaw ng karne gamit ang kaniyang espada. Kasama niya ang kaniyang kasamahan, Sinabi ni Ghislaine sa lalaki na nasusunog na ang karne. Sinabihan siya ng lalaki na siya na Nagnitnit ang bida natin at pinauulit sa lalaki ang sinabi nito. Natakot ang kasama niya. Sabi niya. Tinanong ng lalaki ang kaniyang kapitan kung narinig na ba nito ang tungkol kay Vanessa na tinatawag. Ibinunyag ng kaniyang kasama na naglilibot siya para mangalap ng impormasyon, sabi niya. May natuklasan siyang napaka-interesante. Ibinunyag niya sa bida natin na may narinig siyang balita tungkol sa isang hilagang rehiyon ng Lethania. Ang mage na ito ay isang babae na nakaabot na sa pampitong circle. Tinanong niya ang kasama niya kung bakit niya ito binanggit. Ibinunyag ng lalaki sa bida natin na naniniwala siyang tuluyan ng nabaliw itong si Vanessa. Ipinaliwanag niya kay Ghislaine na ang babaeng ito ay nag-aral pa ng isang mana cultivation. Sinabi ni Fergus sa kanya na hindi siya interesado sa mga biro. Pinakiusapan ni Ghislaine ang matanda na lumabas muna. Teknik kahit na isa siyang mage. Nagulat si Ghislaine nang marinig ito. Tinanong niya ang mana cultivation technique ang piniling pag-aralan ni Vanessa imbes na mga circle. Sabi ng lalaki, dahil daw baliw ito. Na si Vanessa ay isang naglalakad na sakuna na sinusunog ang lahat ng madadaanan niya dahil sa kanya namomroblema ng husto ang mga noble. Sinabi ng lalaki sa bida natin na ang subjugation request na natanggap nila noon. Nagtataka pa rin si Ghislaine kung paanong ang isang mage ay nakaabot sa pampitong sa kanyang mukha nang sabihin niya sa kasama niya na naku-curious siya. Sinabi niya sa lalaking nagngangalang Claude na dapat nila itong i-recruit. Nabigla si Claude nang marinig ito. Hindi niya akalaing iyon ang maririnig niya matapos ang lahat ng sinabi niya. Nagawang i-recruit ni Ghislaine ang babae. Noong nahanap niya si Vanessa, naghihingalo na ito. May talento si Vanessa na makaabot sa pampitong circle kahit na hindi siya formal na nag-aral ng mahika. Sinabi niya rito na gusto na niyang simulan ng pagsasanay. Yumuko si Fergus at ipinaalam sa kanyang hindi inasahan ni Ghislaine na babanggitin ng kanyang amo si Vanessa. Para sa kanya, mukhang wala namang espesyal sa babae. Sabi, tila hindi naman ito malakas.
Sinabi naman ni Belinda sa kanyang amo na dapat ay sinasabihan siya nito na isamang iba. Sinabi naman ng matandang may pulang sombrero sa Tower Master na isa ang walang kwentang babae. Hinimok niya itong gawin ang gusto ni Ghislaine. Sabi naman ng matandang may dilaw na sombrero sa kanilang katapatan kay Ronaldo sa pag-aalaga sa babae sa loob ng mahabang panahon. Pinapahalagahan ng kanilang tower. Sinabi niya na tiyak na matutuwa ang babae na tanggapin ang kahilingan ng tower. Ibinunyag naman ni Ghislaine na gusto rin niyang magpadala ito ng mga battle mage na nakaabot na sa pangatlong circle papuntang Pertium. Marinig ito. Ibinunyag ng ating bida sa kanya na kailangan niya ng mga mage para sa nalalapit na digmaan ng mga nang marinig ito. Hiniling ni Ghislaine kay Hubert na magbayad ng 3 beses sa presyo sa merkado at magpadala ng mga battle mage. Naintindihan ng ating bida na noon ay palagi niyang itinuturing na kaaway ang lahat ng tao sa paligid niya. Ibenta ang runestone sa kanya. Nang marinig ito, inilabas ni Hubert ang kanyang mana. Nadurog. Sa nakakatakot na tingin, tinanong niya si Ghislaine kung ginagawa ba siyang tanga nito. Sinabi niya na ang mga mage na konektado sa Magic Tower ay hindi pwedeng makialam sa mga digmaan ng teritoryo. Tinanong niya ang kaharian. Hindi makapaniwala ang Tower Master na gusto ni Ghislaine ang mga mage ng pangatlong circle o mas mataas pa na siyang pundasyon ng Magic Tower na pumunta sa mismong labanan. Sa seryosong mukha, sinabi ni Hubert kay Ghislaine, insulto sa Flame Magic Tower. Sinabi niya na kahit abo nito ay walang matitira. Mabilis na hinawa espada. Hindi siya makapaniwala na kaya ni Hubert na maglabas ng ganoong klaseng pressure gamit lang ang kanyang mana. Lalaki ay isang pamanim na circle mage. Tinawag naman ni Belinda ang kanyang amo, humakbang si Hubert. Nang makita ito ni Ghislaine, sinabi niya sa lalaki na magsisisi ito. Hindi inasahan ni Hubert. Noong unang panahon, nabunyag na ang nasa likod ng pagkamatay ni Elena ay ang kalapit na teritoryo. Maliit na bahagi lamang ng runestone. Nagulat ang mga matanda sa narinig. Ibinunyag ni Ghislaine kay Hubert na ang impormasyong ito ay kumakalat na sa buong hilaga. Tinanong niya ang Tower Master kung alam ba nito ang ibig sabihin yon. Sabi kanya, siguradong marami ang darating para sa Runestone Vein. Tumayo ang ating bida at ipinaliwanag sa kanya na hindi nila sinusubukang magsimula ng digmaan. Sinabi niya na kailangan lang ng Pertium ang tulong ng Magic Tower para Hubert na eksklusibo niyang isusupply ang runestone sa Flame Magic Tower kung tutulungan nila silang malampasan ang krisis. Hindi inasahan ng Tower Master na marinig na magkakaroon sila ng monopolyo sa runestone. Inabot ni Ghislaine ang kanyang sa kanya. Sinabi niya na sandali na lang ay malalampasan na ng apoy ang Crimson at sila na ang tatayo bilang pinakamataas na Magic Tower. Tinitigan ni Hubert ang kamay ni Ghislaine. Hindi niya gusto ang mga kondisyon. Pabor ito sa kanya. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin at nakipagkamay sa ating bida para tanggapin ang alok. Sa susunod na eksena, nadamay sa giyera ang Pertium at ito ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. Ang pagkamatay ni Elena ang mismong simula ng paghina ng kanilang angkan. Marami namang ibang mga mage. Nakiusap si Hubert sa kanya na huwag itong masamain. Sinabi niya na ginamit niya ang pinakamahusay na talento sa kasaysayan ng Flame Tower para sa sarili niyang kinabukasan. Tuwang-tuwa naman si Alfoy ng Ipinaliwanag ng kanyang master na ang karanasang ito ay magiging malaking tulong sa kanya balang araw kapag naging Tower Master na siya. Inutusan niya itong bantayang mabuti si Ghislaine para masiguradong hindi nito maipupuslit ang mga runestone sa ibang lugar. Sinabihan din niya si Alfoy na agad na umurong kapag sumiklab ang isang totoong digmaan sa teritoryo. Ipinatong ni Hubert ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang. Sinabi niya rito na kailangan lang niyang magtiis ng 1 taon. Siniguro niya na sila ang kukuha ng unang pwesto bilang pinakamagaling na tore. Ngumiti si Alfoy at tinanggap ang desisyon ng kanyang master. Pero agad din siyang nagsisi sa kanyang naging desisyon, pagkadating. Hindi niya inaasahan na ganito pala kahirap ang Pertium. Sabi pa ng isa sa mga mage na kasama niya, mukhang luma na at huling-huli na sa. Sabi naman ng isa, ayos na rin ito para sa mga praktikal na bagay. Pero para kay Alfoy, isa lang itong tambakan sa probinsya. Hindi siya makapaniwala sa kasalukuyan. Nagpasya si Ghislaine na ituwid ang lahat sa buhay na ito.
Upang makamit ang kanyang layunin, alam ng ating bida na kailangan niyang magkaroon ng mas malakas. Nang lumapit sa kanya si Ghislaine, nagpakilala siya bilang isang third circle mage. Sinabi niyang may ipinagkatiwalang mahalagang. Ipinagyabang niya na siya ang mamumuno sa mga mage. Sinabihan naman siya ni Ghislaine na marami silang ipapagawa sa kanya sa teritoryong ito. Pinagsabihan niya ang bata na huwag magpabaya at ibigay ang lahat ng makakaya. Inis na inis naman si Alfoy na makitang inuutusan lang siya ng isang. Sabi niya sa sarili, uunahin niyang balikan si Ghislaine oras na maging Tower Master na siya. Tinawag niya si Alfoy at tinanong kung nasaan na ba si Vanessa. Lumingon ang bata at sinabing bitbit ni Vanessa ang kanilang mga gamit. Paglingon ni Ghislaine sa likod, nakita niya ang batang babae na buhat-buhat ang mabibigat na bag habang naglalakad ng nakayapa. Lumapit ang babae kay Ghislaine at yumuko sa kanya. Tinanong naman siya ni Alfoy kung bakit ba siya natagalan ng. Sabi pa nito, akala tuloy ni Ghislaine ay hindi na siya darating. Inutusan naman ni Ghislaine si Vanessa na iwanan na ang mga bag at sumunod sa kanya. Sinabi ni Vanessa na hindi pa niya natatapos ilipat ang lahat ng gamit, pero hiningi ni Alfoy na hayaan lang ang babae na gawin iyon. Sa kasamaang palad, wala nang masyadong oras ang ating bida. Pero sigurado pa rin si Ghislaine na matututunan niya ang pagkontrol sa. Ikinatwiran pa niya na dapat lang itong gawin ng babae dahil hindi naman siya marunong mag-magic. Biglang kinuha ni Ghislaine ang isa sa mga kahon at ibinato ito. Bumagsak ang bata sa lupa. Nagulat naman ang mga mages sa nakita nila. Habang sapo ang kanyang ilong, tinanong ni Alfoy si. Ipinaliwanag ni Ghislaine sa kanya na wala na si Vanessa sa ilalim ng Magic Tower. Sinabi niyang tauhan na niya ang babae ngayon. Inutusan niya si Alfoy na huwag itong uutusan. Sinabihan din ni Ghislaine si Alfoy na palalampasin niya muna ito sa ngayon. Pero nagbabala siya na itataya na ng bata ang kanyang buhay kung mauulit pa ito. Hindi naman inaasahan ni Vanessa ang biglaang pagtatanggol na ito. Galit na tumayo si Alfoy. Hindi siya makapaniwala na gaganituhin lang ni Ghislaine ang tagapagmana ng Flame Magic Tower. Sinabihan niya si Ghislaine na lumampas na ito sa hangganan na kahit ang mga maharlika ay hindi pwedeng gawin. Sinabi pa niya na kayang sunod. Ipinagyabang niya na kaya nilang wasakin ito sa loob lang ng ilang segundo kung gusto nila. Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan para lumaban. Sinabi niya na kailangan nilang ipakita kay Ghislaine ang dangal ng mga mage. Pero sa sandaling sabihin niya iyon, biglang nag-snap ng mga daliri. Naupo siya ng pakikrus ang mga binti at nagsimulang magnilay-nilay. Ang mana ay isang supernatural na enerhiya na nagpapahintulot. Tinawag niya silang mga barbaro dahil sa paghugot ng sandata laban sa mga mage. Iginiit niya na dapat silang ituring ng may respeto. Sabi pa niya, nararapat sila sa pinakamagandang trato. Pero sinabihan lang siya ni Ghislaine na manahimik. Ipinaliwanag niya na binigyan siya ng ganap na autoridad na utusan sila ng malaya sa loob ng 1 taon sa pamamagitan. Sinabi pa niya na kailangan niyang mag-supply ng eksklusibo ng mga runestone sa Flame Magic Tower bilang kapalit ng kasunduang ito. Tinanong niya si Alfoy kung sa tingin ba nito ay kakampihan siya ng Tower Master kung sakaling mapawalang bisa ang kontrata dahil. Biglang kinabahan ng bata nang marinig ito. Diretsahang sinabi ni Ghislaine na ang papelang niya doon ay maging isang tumpok ng buhay na mana. Inutusan niya ang bata na sumunod na lang sa tungkulin niya kung gusto niyang tratuhin ng maayos. Mas lalong nagalit si Alfoy. Nagngit-ngit siya sa galit dahil tinawag siyang reserbang tumpok ng buhay na mana ni Ghislaine. Tumalikod na si Ghislaine at inutusan niya sina Gillian at Ser na alagaang mabuti ang mga mage. May nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha habang lumalapit si Ser sa. Sabi ng karamihan, ang paghahanap at paglanghap ng mana ang pinakamaharap na bahagi, pero, Nagsimula ng manginig si Alfoy. Tinawag niya silang mga kaawa-awang nilalang, habang nagsisigawan ang mga ito, lumapit naman si Ghislaine kay Vanessa. Sinabihan niya ang babae na huwag kukuha ng utos kaninuman maliban sa kanya, sinabi niya rito na siya ang kanyang eksklusibong mage. Nagulat si Vanessa sa narinig niya. Napayuko na lang siya. Sinabi niya kay Ghislaine na hindi naman siya marunong mag-magic. Ngumiti si Ghislaine at sinabihan siyang sumunod sa kanya. Sinabi niya rito na tutulungan niya itong makagamit ng magic. Sa susunod na eksena, makikitang dinala ni Ghislaine si Vanessa sa kanyang training room. Tinawag niya ang babae pagkapasok. Agad namang sumagot ang batang babae, humarap si Ghislaine at tinanong siya kung hanggang saan na ba ang narating niya sa kanyang pag-aaral ng magic. Nakaabot siya sa ikalimang circle sa teorya. Sabi ni Ghislaine sa kanya, napakahusay nito. Hindi inakala ni Vanessa na maririnig ang mga. Sabi niya, wala raw itong silbi dahil hindi naman siya makagamit ng mahika.
Tinanong siya ng bida natin kung may malalim bang dahilan. Ipinaliwanag ni Vanessa sa kanya na bata pa lang siya ay hindi na siya makaramdam ng mana, kahit na hindi niya ito. Habang lalo niyang pinag-aaralan ang mahika, lalo niyang napagtatanto na hindi na kailanman darating. Sabi niya, siguradong napaalis siya sa tower dahil pumanaw na ang guro na gumagabay sa kanya. Napagtanto ni Ghislaine na ang isang mage sa ikalimang circle ay may lakas na kapantay na ng isang karaniwang elder sa tower. Ang mahika ay hindi basta-basta natututunan sa pagsasaulo lang. Kailangan dito ang matinding insight at Kailangan dito ang pag-unawa sa pag-activate at ang kakayahang lagyan ito ng sarili mong interpretasyon at determinasyon. Maaaring naiintindihan ito ni Vanessa sa kanyang isip, pero hindi makasabay ang kanyang katawan. Alam ni Ghislaine na dumaan ang dalaga sa Alam niyang dumaan ang dalaga sa hindi. Naalala niya ang sinabi ni Claude na umabot si Vanessa sa ikapitong circle sa dati nitong buhay. Sinabi sa kanya ng lalaki na natuto ang dalaga ng isang mana cultivation technique. Sabi niya, ginawa niya ito dahil napangiti ang bida natin nang maalala ito. Ipinagtapat niya kay Vanessa na tuturuan niya ito ng isang mana cultivation technique. Pinagsasama-sama niya ito na parang nagpapaikot ng sinulid sa kidkiran. Para sa isang katulad niya na nakaranas na ng libu-libong laban, napakadali lang nito. Nagulat ang dalaga nang marinig ito. Tinanong niya si Ghislaine kung bakit kailangan pa niyang matuto ng mana cultivation technique bilang ipinaliwanag ng bida natin na parehong ginagamit ang mga circle at mana cultivation techniques. Tinanong niya si Vanessa kung nasubukan na ba niya ito noon. Nabigla si Vanessa at sinabing kabaliwan ang ideyang iyon. Tinanong niya si Ghislaine kung paano siya makakagamit ng mahika. Natatakot siya na baka tuluyan siyang mapilayan sa mahika habang buhay kung magkamali ang lahat. Inabot ni Ghislaine ang kanyang kamay. Iniunat ni Ghislaine ang kanyang kamay at sinabi kay Vanessa na dapat niyang subukan ito. Hindi niya kailanman naisip na makakagamit talaga siya ng mahika. Nagyukom siya ng kamao at sinabi sa sarili na gagawin niya ito kung ito lang ang tanging paraan. Nagbago ang eksena at makikita natin sila ni Ghislaine na Niluwagan niya ang kanyang damit para ipakita kay Ghislaine ang kanyang likod. Naalala ng bida natin na ang dalaga ay may Medyo madali lang gumawa ng mana core. Pero, hindi pa ito sapat. Hindi na pabilang si Ghislaine sa 7 pinakamalaki. Pinagkadalubhasaan niya ang isang mana cultivation technique na hindi malaman ang pinagmulan para lang maging isang sakunang dala ng galit at instinct. Sinunog niya ang lahat hanggang sa maging abo. Pero, magkaiba na ngayon dahil nandyan si Ghislaine para pigilan siyang Sinabi ng bida natin sa sarili na iaabot niya ang kanyang kamay sa dalaga. Inactivate niya ang kanyang mana at ipinatong ang kanyang. Itinulak niya ang kanyang mana sa loob ng katawan nito. Nagnitngit ang mga ngipin ni Vanessa para Agad siyang sinabihan ni Ghislaine na itikom ang kanyang bibig. Sinabi niya rito na napupilipit ang kanyang daluyan ng mana. Sinabi niya rito na pumasok na ang kanyang mana sa katawan nito. Hiniling niya rito na pakiramdaman ang daloy hanggat maaari. Mabilis na ipinikit ni Vanessa ang kanyang mga mata para mag-focus sa mana. Naramdaman niya ang daloy na umaabot. Umiikot ito sa mga gilid at nagtitipon sa gitna. Kuminang ng maliwanag ang mga mata ni Vanessa, naglabas ng mana ang kanyang Nawala sa sarili si Vanessa. Nakita natin ang batang Vanessa habang pinapanood ang kanyang master na nakikipag-usap kay Hubert. Hindi siya nakasama sa kanila gamit ang teknik na ito lang. Ginamit niya ang isang paraan mula sa kalahating sunog na libro ng Tinanong niya si Hubert kung alam nito ang bigat ng kanyang sinasabi. Napatunayan nila ang pattern ng mga mana particle na nagiging mana kahit wala si Vanessa. Sabi niya, medyo kakaiba raw ang sitwasyon. Sinabi niya kay Ronaldo na balewala kung gaano man katalino si Vanessa. Wala itong saysay kung hindi naman siya makagamit ng mahika. Sinabi niya kay Ronaldo na hindi talaga nila siya matatawag na isang. Tinanong siya ni Ronaldo kung ano ba ang pinagsasabi niya. Tinanong ni Hubert kung may mapapala ba talaga sila. Nakita ng mas matandang Vanessa ang kanyang sarili na umiiyak matapos marinig ang sinabi ni Hubert. Sinabi niya kay Ronaldo na hindi na sana ito kailangang umalis sa tower kung may talento lang siya. Sinabi niya rito na hindi siya aalis sa Magic Tower. Sabi niya,
Maglalakbay siya para makahanap ng paraan para makagamit ito ng mahika. Hiniling niya rito na gamit ang libro at ang natural na mana core ng tao, nagawa ng ating bida na ipinangako niya na balang araw ay darating ang liwanag para mahanap siya. Sa huli, nakita ni Vanessa. Kuminang ng matindi si Ghislaine sa harap niya, iniunat ni Vanessa ang kanyang kamay para hawakan ang Napagtanto ni Vanessa na tama ang kanyang guro. Sa wakas, dumating na rin ang liwanag. Pagkakita sa imaheng ito, natumba si Vanessa sa lupa at nawalan ng malay. Sa susunod na eksena, makikita ang isang lalaki na nakikipaglaban sa ilang mga sundalo sa loob ng gusali. Bugbog sarado. Hinamon ng lalaki ang iba pang mga sundalo na sumugod sa kanya. Tinanong niya sila kung tinawag siyang tanga ng isa sa mga sundalo. At sumugod ito sa lalaki. Hinablot niya ang kamay nito at isinalya sa sahig. Sinubukan naman siyang atakihin ng isa pang sundalo. Ramdam ito ng lalaki, ginamit niya ang sundalong nakabulagta na para ihampas sa sundalong sumusugod sa. Gumawa siya ng magkakaugnay na lambat ng maraming core para makabuo ng isang pasabog na lakas. Napasigaw si Ghislaine. Nakabulagta na agad sila sa lupa. Pinuri naman siya ng kanyang mga tauhan sa ginawa niya, sabi nila. Wala raw makakapigil sa kanila rito. Isang lalaki ang nagbagsak. Sa susunod na eksena, makikita ang lalaki sa labas ng bar, habang nangingisda. May lumapit sa lalaki at tinanong kung maayos ba ang kanyang pagsasanay. Sinabihan siya ng lalaki. Ibinalita ng tao sa lalaking nagngangalang Victor na naglabas si Count Daggard ng mobilization. Tumayo si Victor nang marinig ito. Kinuha niya ang kanyang helmet at isinuot ito. Bitbit din niya ang kanyang fish. Pumasok siya sa bar at inutusang sumunod ang kanyang mga tauhan. Pagpasok niya, ipinakita sa atin ang mga bangkay. Sabi ni Victor, mamatay-matay na raw siya sa inip. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa katabi niya si Randolph. Nagsimulang manginig ang mga kamay ng Count nang buksan niya ang isang sulat. Napasigaw siya habang dumadaloy ang mana sa kanyang buong katawan. Napadura ng Inutusan ni Walter ang night captain na tipunin ang mga sundalo. Sabi niya, isa itong deklarasyon. Nagbago ang eksena at makikita ang mga opisyal sa opisina ng Count. Sinabi ni Randolph, hindi siya makapaniwala na sinasabi nilang si Ghislaine ang pumatay kay Gilmore. Sabi naman ng isa pang opisyal, dahil sa pagdedeklara ng giyera base sa maling dahilan, hindi inasahan ng mga opisyal na tatalikuran sila ng matagal na panahon nila itong itinuring na pamilya. Nagtataka ang mga opisyal kung bakit ito. Pinanood lang ng Count ang kanyang mga opisyal habang nagsisigawan sila sa isa't isa, sinabi ni Ghislaine. Nagulat si Walter nang marinig ito. Ipinaalala ni Ghislaine sa kanila na may dalawang basal na Noong nasa Magic Tower siya, malamang na ikinalat ng mga basal ang impormasyon tungkol sa kanilang teritoryo. Nagulat ang mga opisyal sa narinig. Hindi sila makapaniwalang trinaydor sila ng mga basal. Nagulat siya dahil noong dati niyang buhay ay 3 core lang ang kaya niyang gawin. Pero ngayon, napagtanto niya na alam na pala ng kanyang anak na mangyayari ito noon pa man. Sinabihan sila ni Randolph. Ipinaalala niya sa kanila na mas marami sila kaysa sa hukbo ng Dard, at mas marami silang mas may karanasang mga sundalo. Sabi niya, pagbabayaran ng mga Dard ang paglaban sa kanila. Sakto namang biglang pumasok si Scoven sa silid. Sinabi niya kay Walter na mayroon siyang mahalagang balita. Dumating na raw ang mga Dard. Sa labas ng bayan, makikita ang hukbo ng Dard na nagmamartsa patungong Pertium habang nakataas ang kanilang mga watawat. Si Vic. Mabilis na lumabas si Walter, Ghislaine, at ang mga opisyal para tingnan ang hukbong pumasok sa kanilang teritoryo. Hindi maintindihan ni Randolph ang nangyayari, hindi pa nagtatagal simula nang magdeklara sila ng giyera, walang katuturan nito. Ibinalita ng isang sundalo kay Walter na may humigit kumulang 6,000 armadong sundalo, ang supply unit naman. Tinanong ni Albert si Randolph tungkol sa nangyayari. Sabi niya, mas liyamado sa dami ang kalaban. Ang paraang ito ay nagbibigay ng malakas na puwersa sa maikling panahon, pero kailangan din nito ng napakalaking dami ng mana. Sabi niya, mahirap lang ang mga guwardiya gaya ng sa Pertium. Tinanong niya kung saan sila kumuha ng ganito karaming tropa.
Ipinaalala ni Randolph sa kanya na sinabihan na siyang huwag bawasan ang pondo para sa pagpapanatili ng mga tropa. Lumingon ang Count. Sinabihan niya ang mga lalaki na ayusin ang kanilang mga sarili. Sabi niya, walang silbi ang pag-aaway nila rito. Inutusan niya si Randolph na tipunin ang lahat ng tropa sa pader ng kastilyo. Sinabihan din niya itong papasukin ang lahat ng mamamayan sa loob. Isinara niya ang mga tarangkahan at inutusan ang mga sundalo na manatili sa kanilang mga pwesto. Inanunsyo ni Walter na nagsimula na ang digma. Inilapit ni Count Daggard ang kanyang kabayo sa kastilyo. Sabi niya, wala raw silbi ang kanyang anak. Sabi niya, napatunayan na rin niya sa wakas ang kanyang halaga pagkatapos ng kamatayan ng may kasakiman sa kanyang mga mata. Sinabi ni Conde Thomas Daggard na talaga. Sinabihan niya si Victor na sumunod sa kanya. Sabi niya, kailangan niyang makausap si Walter. Bakas ang matinding galit sa kanyang mukha, sinabi niyang ang anak niya ay namatay sa kamay ng tagapagmana ng Pertium. Sinabi niya kay Walter. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit natalo si Ghislaine kay Eden sa dati niyang buhay. Nagdala ang marangal na kabalyero ng isang buong hukbo na walang magulang ang hindi magnangalit sa pagkamatay ng sarili nilang anak. Sinabihan niya ang konde na matatapos ang lahat ng mapayapa kung susuko na siya ngayon. Nainis si Randolph nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na nagsisinungaling si Tomos hanggang sa huli. Sinabi ni Albert sa kanyang amo na wala ng dahilan para ituloy pa ang usapang ito. Kahit na nailigtas na niya si Elena, alam ni Ghislaine na ganito pa rin ang kahahantungan ng lahat dahil namatay si Gilmore. Ramdam ni Ghislaine na pumunta sila roon para tapakan lang sila dahil nagdala pa sila ng mga kagamitang pangyera. Nangyayari ang lahat ayon sa inaasahan ng ating bida, sinabi ni Walt. Inilabas niya ang kanyang mana at sinabi kay Conde Daggard na ito lang ang tanging isasagot niya sa kanya. Pinabalik niya ito sa sariling lupain kung mahal pa nito ang kanyang buhay. Natakot si Tomos. Pati si Victor ay napilitang kilalanin. Na si Walter Pertium ay may matinding autoridad at tindig na karapat-dapat sa isang kilalang general na nagprotekta sa hilaga sa loob ng marami. Isinama niya sila para labanan siya noong naubusan na siya ng mana. Sigurado ang ating bida na mananalo sana. Sabi niya, ang mga hukbong ito ay wala kundi mga asong walang disiplina. Siniguro niya kay Walter na uubusin niya ang mga ito at Tinanong siya ni Homer kung nawawala na ba siya sa sariling isip. Sinabi niya rito na baliwala kahit gaano pa siya kalakas. Sabi niya, masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Sinabihan siya ni Albert na ang isang pagkatalo sa laban ay Sinabi ni Randolph na hindi lang sila pwedeng tumayo at manood. Iminungkahi naman ni Homer na humingi sila ng tulong mula sa ibang mga lupain. Tinanong siya ni Randolph kung makakatagal ba sila hanggang sa dumating ang tulong. May nagsabing baka kailangan na nilang iwan ang kastilyo. Maaaring kailangan nilang umatras sa hilagang kuta bilang huling paraan. Dahil sa kaguluhan, hindi maayos ni Walter ang kanyang iniisip. Matapos ang biglaang deklarasyon ng giyera, ang kanilang mga kaaway ay tila handang-handa na, dahil sa dami ng mga kawal ng kalaban, nahalata ni Walter na siguradong may tumutulong kay Conde Daggard ng palihim. Pero hindi niya alam kung sino ito. Napaisip si Walter kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito. Habang nag-iisip siya, sinabihan siya ng ating bida na dapat na sila. Itinutok ni Eden ang kanyang espada kay Ghislaine at tinanong kung mayroon ba siyang huling habilin. Sinabi ng ating bida na mananalo sana siya kung naging patas lang ang laban. Alam ni Ghislaine na hindi matatag ang teknik na ito, pero hindi na niya iyon. Na makakakuha lang sila ng 2,000 sundalo, na napakaliit kumpara sa hukbo ng Daggard na malapit sa 7,000. Mas marami ang kalaban kaysa sa hukbo ng Pertium ng higit sa 3 beses. Handang-handa sila at mataas ang kanilang loob. Sinabi ni Ghislaine sa kanyang ama na malamang ay sisimulan na nila ang isang todong pagsalakay sa loob ng humigit kumulang 15 araw kapag Sinabi niya kay Walter na ang paghingi ng tulong at pananatili sa loob ng kastilyo ang pinakamagandang opsyon. Sabi ni Walter, iyon naman talaga ang karaniwang ginagawa sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang makitang ibang paraan pagkatapos noon. Lumapit ang ating bida sa kanyang ama at may ibinulong dito. Mukhang sobrang nagulat si Walter. Sa susunod na eksena, makikita natin si Ghislaine na nakasuot ng baluti. Hawak niya ang kanyang helmet sa kamay sa loob ng Nagpasya si Ghislaine na ibuhos ang lahat ng makakaya niya para baliktarin ang sitwasyon. Pumasok ang ating bida. Sinabi niya sa kanila na sasabihin niya kung ano ang dapat. Alam ng ating bida na bata pa ang kanyang katawan at marami pa siyang oras. Tiniyak niya sa kanyang sarili na siya mismo ang pupugot sa ulo ni Eden.
Ipinaliwanag ni Ghislaine sa kanila na ambush-in nila ang mga unit ng supply ng mga ito bago pa man magsimula ang pagsalakay. Kapag naharang na nila ang ruta ng supply, mas magiging mahirap para sa kanila na ipagpatuloy ang digmaan. Tinanong ni Belinda ang kanyang amo kung paano nila ito gagawin. Ipinaalala niya rito na sinakop na ng mga sundalo ng Dagard ang harapan. Dahil dito, maraming matang nakamasid sa kanila, mapapansin agad ng mga kaaway kung may susubukan silang kakaiba. Tinawag ni Ghislaine sina Seer at Gilayan. Ipinalam ni Seer sa kanya na nailagay na niya ang mga hukbo sa kampo sa gubat ng mga halimaw. Kung sakaling magkaaberya, maaari silang umatras sa kakahuyan, kaya hindi na kailangang mag-alala na mabuko sila. Ipinalam naman ni Gilayan sa kanyang amo, natapos na silang mamahagi ng mga poncho na gawa sa balat ng darusent gaya ng Sinabi ng lalaki na ang mga poncho ay bagay na bagay para sa mga operasyon sa gabi dahil sa hindi magiging ganoon kadaling makita ang isang ambush. Ang tanging problema lang nila ay hindi nila alam ang lokasyon ng unit ng supply. Pupugutan niya si Eden sa pagkakataong ito. Bakas ang galit sa kanyang mukha, nangako si Ghislaine na pupuksain niya ang mga lumingon si Ghislaine kay Belinda, at sinabi sa kanya na kailangan niyang mahanap kung nasaan ang supply unit. Hindi ito inaasahan ni Belinda. Alam ng bida natin na mapanganib ang gampaning ito na nangangailangan ng paghahanda para sa kamatayan at Gayunpaman, sigurado siya na kayang-kaya ito ni Belinda. Ang huling kailangan ng bida natin para sa kanya. Gusto niyang ang alas na ito ay walang iba kundi si Vanessa. Pagkalipas ng ilang araw, dinala tayo sa kampo ng supply unit ng DARD. Nakita natin ang isang lalaking kilala bilang Dati siyang tauhan ng Pertium pero ngayon ay isa na siyang komandante ng supply unit ng DARD. Tuwang-tuwa si Fabro na nagsimula na ang giyera. Sabi niya, mabibigyan siya ng pabuya na lupain sa loob lang ng ilang linggo. Nag-cheers pa siya sa kanyang kaibigan. Sinabi ng kaibigan niya na lahat ng ito ay dahil sa kanyang mahusay na desisyon, uminom si Fabro. Nangako siyang dudurugin ang mga tarantado na tumulong sa House Delin para sirain ang kanilang teritoryo. At nagpaalam na sa Pertium. Sabi niya, ang bahagi ng lupain ay malapit ng maging sa kanya. Sa labas naman ng kampo, makikita natin si Ghislaine at ang kanyang unit na nagtatago sa kagubatan, sabi niya. Dumating sila sa tamang Sabi naman ni Kyer, masyadong madilim sa paligid at wala siyang makita. Dagdag pa ni Belinda, ang sama rin ng panahon. Sinabi ng bida natin na perpekto nga ito para sa isang ambush. Isinara niya ang kanyang helmet. Binunot ni Ghislaine ang kanyang espada at binalot ito ng mana. Inutusan niya ang Sumugod si Ghislaine at ang kanyang mga sundalo sa mga tauhan ng supply unit. Mabilis na tumayo ang mga sundalo nang makita silang Pinagpira-piraso ni Kyer at ng ating bida ang mga unang sundalong nakita nila. Pumasok naman si Gillian sa kampo, gamit ang kanyang dambuhalang palako. Nagulat ang mga sundalo na naambush sila, nagtaka sila kung ano ba ang ginagawa ng mga bantay at nangyari ito. Inutusan ng ating bida ang kanyang mga mercenary na kumilos ayon sa plano. Sinabihan niya silang huwag magtitira ng Nakita natin si Ghislaine na naghahanda at naglalakad papunta sa lugar ng pista. Nagulat si Elena. Sa kabilang dako naman ng kampo, may nagbalita kay Baron Fabro na kailangan na niyang lumabas agad. Sabi nito. Sinagot ni Fabro ang lalaki na may mata rin siya. Tinanong niya kung anong ginagawa ng mga bantay at sinabihan ang lalaki na huwag Ipinaalala niya rito na may 1,000 sundalo sila sa panig nila, pero bakas ang kaba sa mukha ng lalaki. At ibinunyag sa Baron na 70% na ng kanilang mga sundalo ang napatay. Walang awang pinagpapatay. Shock si Fabro nang marinig ito. Sinabihan niya ang lalaki na kailangan na nilang tumakas. Nagulat naman ang lalaki sa narinig niya. Sabi ni Fabro, mapapatay siya bago pa niya makuha ang pabuya kung magpapatuloy ito. Pero Natulala si Fabro sa nakita at napasalampak sa lupa. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya si Belinda. Sinabi ni Belinda sa lalaki na hindi niya inaasahang makikita ito doon. Takot na takot si Fabro nang makita Dinala ni Belinda si Fabro sa ating bida. Pinaluhod niya ito sa harap ni Ghislaine. Ipinaalala niya rito na hindi naman ito mahilig pumunta sa mga ganitong okasyon noon. Ipinaliwanag naman ni Ghislaine sa kanya. Sinabi niya kay Ghislaine na ibinenta ni Fabro ang kanilang impormasyon at naging komandante pa ng supply unit ng DARD. Nagmakaawa si Fabro kay Ghislaine na patawarin siya. Sabi niya, sumusuko na siya,
Tinanong siya ng bida natin kung sinabi ni Fabro na si Count Desmond ang may gawa. Sabi niya, tinakot daw siya ng Count, kaya wala siyang choice kundi magtrabaho para. Hindi na nagulat si Ghislaine na sangkot si Count Desmond. Naisip niya na ang Count nga ang nagbigay ng suporta at mga sundalo para kay Count Dart. Ipinaalala ni Fabro kay Ghislaine na matagal na siyang nagsisilbi sa Pertium. Sinabi niya sa bida natin na Sabi niya, magiging isang magandang negosyo ito. Bumaba. Natuwa si Fabro sa narinig. Nagpasalamat siya kay Ghislaine sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Pero bago pa siya makapagsalita uli, tinagaan siya ni Ghislaine sa leeg at pinugutan sa isang iglap. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, at sinabi ng bida natin na ang kailangan niyang sumali sa mga ganito paminsan-minsan dahil kabilang din siya sa pamilyang Pertium. Sinabi ni Pagkasabi nito, sumakay siya sa kanyang kabayo at umalis sa kampo, kasama ang kanyang mga mercenaries. Medyo nag-alala si Belinda nang makita ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha ng kanyang amo. Ibinunyag ng bida natin na didiretso na sila sa kastilyo. Alam niyang sa mga oras na ito ay nagsimula na ang digmaan. Ang atensyon ng kanilang kaaway ay nakatuon na sa kastilyo. Plano ni Ghislaine na gamitin ito para Habang papunta sa kastilyo, sinabihan ni Ghislaine ni Keir at Belinda na susuportahan nila. Sabi ng bida natin na gagawin niya ang magtungo kayo sa kanang bahagi ng mga pader ng kastilyo. Humarap siya kay Gillian at sinabing ipagkakatiwala kanilang pangunahing puwersa. Ipinaalala niya rito na lalabanan nito ang libu-libu. Napangiti ang bida natin nang makitang puno ng tiwala sa sarili si Gillian. Sinabi ni Elena sa kanyang kuya na kakaiba ang kinikilos nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Sir, ibinibigay ni Ghislaine kay Gillian ang pinakamasayang bahagi ng plano. Tinanong naman ni Sinabihan sila ni Ghislaine na hayaan lang ang gate ng kastilyo. Nagulat sina Belinda. Humarap ang bida natin at sinabi sa kanila na ang digmaang ito ang magiging simula ng pagbabago. Nagbago ang eksena at dinala tayo sa gitna ng labanan. Makikita ang Pertium na balot na ng alikabok at inutusan ni Walter ang kanyang mga sundalo na maghanda sa pag-atake ng kaaway. Sa sandaling winasak nito ang bahagi ng mga pader. Agad na inutusan ng Knight Captain ang mga sundalo na panayin. Sinabihan niya ang mga sundalo na huwag hayaang makalapit ang mga ito sa pader. Pero malas niya dahil ang mga pinapatay nila ang mga sundalo ng Pertium pagkaakyat nila sa pader. Marami sa kanila ang Tumawa si Count Dagard habang pinapanood ang pagkawasak ng Pertium dahil sa kanyang mga sundalo. Nabalitaan niyang buong linggo itong nagsasanay. Habang bakas ang kaba sa kanyang mukha, nagpaliwanag si Ghislaine sa kanyang Naniwala siyang tapos na ang laban. Tinawag niya ang catapult unit at inutusang maghanda. Sabi niya, kailangan nilang masakop ang kastilyo sa lalong madaling panahon. Mas may inaasahan pa sana siya kay Walter. Doon sa pader ng kastilyo, makikita ang isang higanteng lalaki na hinarang ng Count ang atake nito at mabilis itong tinigpas. Lumapit siya sa pwesto ni Randolph. Napalibutan siya at ang Knight Captain ng mga sundalo ng Dagard. Sinabi ni Randolph sa kanyang amo. Sabi niya, anumang oras mula ngayon ay mawawasak na ito ng kaaway. Tinanong niya ang Count kung ano ang dapat nila. Sinabihan siya ni Walter na hayaan lang ang gate ng kastilyo. Sinabi niya na ang pader lang ang Humarap siya kay Scoven at tinanong kung ano na ang nangyari sa kanilang mga backup. Ipinaliwanag niyang walang masama kung magsanay ang tagapagmana ng isang pamilya ng mga kabalyero. Nagulat si Randolph nang malaman na walang teritoryong nagpadala ng tulong. Tinawag niya ang mga itong